ipapakita po natin sa screen na ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay gumagamit ng Greek grammar beyond the basics. Ito po may dala po ako dito at ginagamit po ito ng mga lahat ng mga students na nag-aaral ng New Testament Greek, especially sa Greek grammar. At ang aklat na ito ay ginagamit din ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tuwing susuportahan nila ang kanilang mga sasabihin nating pambabaluktot. Para patunayan ang kanilang mga maling aral, no? Sige, tindigan natin, pambabaluktot talaga. Mali nga. Ngayon, ipapakita natin sa screen, no? Ito, panoorin po ninyo, ng Iglesia ni Cristo Minister para talaga, yung patunayan nila yung John chapter 1 verse 1, and the Word was God, para sa kanila, yun daw ay maling salin. So, panoorin po natin kung ano po ang sinasabi nila at ang paggamit nila ng Greek grammar beyond the basics. Ito po, panoorin po ninyo. Paano po dapat isalin yung third clause ng John 1:1 ayon po kay Wallace? Sa ibang mga scholar naman ng Biblia. Opo. Ito po ang ating mababasa, batay po sa aklat na ito na ating dala sa Greek Grammar Beyond the Basics of page 269. Although the person of Christ is not the person of the Father, their essence is identical. Possible translation are as follows. What God was, the Word was. NEB. Or the Word was divine. A modified Moffat. Bagaman ang persona ni Kristo ay hindi siyang persona ng Ama, ang kanilang esensya ay magkatulad. Ang mga posibleng pagkakasalin ay gaya ng mga sumusunod kung ano ang Diyos, gayon ang salita. Salin mula sa NEB o ang salita ay banal, a modified Moffat. In fact, dito si Mr. Wallace, he cautioned the translation divine. Okay. Is acceptable only if it is term that can be applied only to the true deity. It is a sort of saying that divine is acceptable only if it means true God. So it means also that he would only agree with your use of the term divine if you would support his concept that Christ is God in John 1:1 in the third clause. Pero maliwanag dito sa sinasabi nila na the Word was divine. Sabi nila, yun ang mas angkop na pagkakasalin tulad ng binanggit niya na salin ni James Moffat. Kasi maliwanag na si Kristo ay Diyos. So hanapan nila ng butas, gagamit sila ng ibang salin, and the Word was divine, the Logos was divine daw ang tama. Ngayon ginamit niya yung aklat na the Greek grammar beyond the basics. Meron siya nung hindi binasa At babasahin ito sa atin ni Sister Rebecca yung sa page 169 ng Greek grammar beyond the basics. Pakita po muna natin sa screen yung cover po. Yan, papakita ni Sister Rebecca po. Nakikita po ninyo sa inyong screen. Ang babasahin niya yung Greek grammar beyond the basics. Ayan po, okay. So, basahin po natin ang page 169. Basahin natin. Rather, it stresses that although the person of Christ is not the person of the Father, their essence is identical. Possible translations are as follows. What God was, the Word was. Or the Word was divine. A modified Moffat. In this second translation, divine is acceptable only if it is a term that can be applied only to true deity. However, in modern English, we use it with reference to angels, theologians, even a meal. Thus, divine could be misleading in an English translation. Ayan. Nadali. Iyan ha. Misleading daw yung napansin ko hindi niya binasa kanina the divine. Hindi niya binasa. Ano sabi doon? Thus, divine could be misleading. Hindi niya binasa, di ba? Hindi niya Ayan. binasa. So, yung translation ba na divine, yun ba ang tamang salin para sa John 1:1? Hindi. So, ayan. So, at pinapatunayan ng aklat na ito, doon sa pinasa natin, na si Kristo talaga ay Diyos. At hindi tao lamang. At hindi papabor ito sa gusto nilang patunayan. Meron silang binabasang mga talata mula sa Biblia, kasi sabi nila, ito, biblical kami. No? Ang problema minsan, ito ay hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa mga anti-katoliko ngayon yung may tinalakay natin ito sa previous nating mga na discussion na mahilig sila ng proof
text. Oo, proof text. Nagpapakita sila ng proof text. Maliban sa out of context, pinipili lang nila yung mga talatang sasang-ayon sa kanila at kadalasan, hindi naman nila naiintindihan. Eisegesis. At maliban sa out of context, eisegesis pa instead of exegesis. Now, basahin po muna natin yung, pakita natin sa screen yung isa sa mga paborito nilang talata para patunayan na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Ito. 1:8:40 po. Pakita po natin sa screen. Yan. So sabi dito, datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Pag nagbasa kasi sila, pag nadaanan nila yung salitang tao, lalakasan nilang kanilang boses eh. Ngayon, Parang ginaya mo na rin. okay. So, yan ang isa sa mga talatang ginagamit nila para patunayan na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao. Ngayon, tutol ba tayo na si Kristo ay tao? Hindi, kasi alam natin na si Kristo ay tao rin. Pero yung katotohanan, siya ay hindi lang tao. Ngunit, siya rin ay Diyos. Oo. Pero ito bang Juan 8:40, sapat ba? Dahil nabasa dito na sinabi niya na tao siya, ay ibig bang sabihin ay yun ay sapat ng katibayan na siya hindi Diyos? Hindi, Brother Greg. Kakabasa lang natin ng 1:1 ha. Oo. At alalahanin natin ito ay Gospel of John din. Oo. Oh, ayan. So, para makita mo yung buong katotohanan, at sabi nga sa John 8:32, ang katotohanan ay magpapalaya sa atin, the truth will set us free. Dapat basahin natin yung kabuuhan, ang buong buo. Wag yung half truth. Oh, wag lang yung pipiliin mo lang kung saan yung papabor sa'yo. Ngayon na. Nang sabihin pa ni, parang ganito lang yan simpleng common sense lang ito Ibig bang sabihin ng sinabi ni Kristo na ako'y tao, yun ba hindi na, ano nga ang paniniwala natin? Siya ay totoong tunay na Tao at totoong Diyos. Kasi nga, balikan rin ng 1:1, 1:14, Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, halimbawa, si Father Dexter Santillano, di ba? Si Father ay, of course, pare. Isa pare. At, ano pa siya? Isa pa siyang architect. Architect. Now, tinanong siya, Father Dexter, ano ka ba? Sabihin ni Father Dexter, ako ay pare. Nung sinabi ni Father Dexter na ako ay pare, ibig bang sabihin hindi na siya architect? Hindi, architect pa rin siya. O, halimbawa, again. Architect na pare. Oo, yun. Architect na pare. O, halimbawa, another one, si Father Del Orda. Oo. Di ba? Ano siya? Pare siya. Oo. At ano siya? Engineer. Engineer. Pag tinanong si Father Del, doon, halimbawa, punta siya ng airport. May nagtanong sa kanya, ano po ang inyong, ano po kayo? Sinagot ni Father Del, pare ako. Nung sabihin niya ba na pare, siya hindi nila niya na yung pagka-engineer niya? Hindi. No, hindi. Kasi nga, meron nga siyang dalawa. Yung vocation niya ay pari. Tapos yung profession niya ay isang engineer. Maliban doon sa Juan 8:40 na sinasabi daw ng Panginoong Jesucristo na ako'y tao, meron pa silang binabasang isa pa. Yung 1 Timothy chapter 2 verse 5, kung saan daw maliwanag na sinasabi doon na si Kristo ay tao. Ito po, pakita pa natin sa screen ang 1 Timothy chapter 2 verse 5 po. Ayan na. Father Jive, ikaw na po bumasa. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Okay. Diyan sila hanggang, tingnan mo kama po, hindi period Ang hindi minsan period. ang problema kasi doon sa mga nagbabasa, yung kama ginagawang period. Periodo. Ayan sabi na, the man Christ Jesus. Again, tutol pa tayo na si Kristo ay tao? Hindi. Hindi. Pero titingnan po natin, bakit sinabi yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 5? Ano yung karugtong, Father Jai? Who gave himself as a ransom for all people. Ayan. Kasi yung pinag-usapan dyan, na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus bilang ransom Kabayaran, sa ating mga kasalanan. ayan. Ngayon, okay. Ito po, tingnan po natin kung anong mga sasabi ng mga biblical scholars. At isa pa na po dito, itong sinulat ni Dr. Andreas Kustenberger.
sa kanyang aklat na Biblical Theology for Christian Proclamation, isang scholarly na commentary po, dito po sa page 102 po. Ikaw na Father Jai magbasa. The mediator concept is further described as a ransom. The reference to Jesus' humanity stresses both his identification with humankind and his status as the man, human, par excellence, who alone was able to provide redemption from sin. Ayan. So, bakit sinabi dyan sa unang Timoteo 2:5 na siya ay tao? Yun pala ay, ang pinag-uusapan dyan, Yung pagdala niya ng kaligtasan sa buong katauhan Kasi, ng Diyos. kailangan niya magkatao, kaya nga nagkatao tao. Kaya nga para sa katuparan, yung pagliligtas sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus sa ating mga kasalanan. Hanggang ngayon daw, hindi natin mapatunayan na merong mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na ako'y Diyos. Yung word for word talaga na ako'y Diyos. Ngayon, tuturuan natin sila na hindi mo talaga yan mahahanap sa Biblia, pero meron akong mababasa dito na I am the living God. Ito, pakita natin na ito ay the first century Aramaic Bible in plain English, the New Testament. Ito po dito po sa John chapter 8 verse 58. Papabasa po natin kay Sister Rebecca. Ito. John 8:58 po. Okay. Ito po mababasa. Yeshua said to them, "Timeless truth, I speak to you. Before Abraham would exist, I am the living God." Oh, ayan. So nabasa ng letra por letra ito, ha? Ito ay Aramaic Bible in plain English. Kasi madalas tina-challenge tayo, saan mabasa daw na ako ay Diyos. Paborito pa naman ito ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang gumamit ng iba't ibang salin ng Biblia, no? Na pag sumasang-ayon sa kanila, yung mga versions na yun daw ay accurate. Pag hindi sasang-ayon, maling salin. Pero hindi naman alam ang Greek, ang grammar ng Hebrew at saka Greek, kasi pag hindi ka marunong ng Greek grammar at saka Hebrew grammar, napaka-imposible naman na magkukomento ka na maling salin yan. Correct. Madali lang sabihin na maling salin, tamang salin yan. Pero kung wala kang alam doon sa biblical languages, imposible. Now ito, kapag ito Biblia din, no? Tatanggapin kaya ito ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo kasi nabasa eh. Kaya lang, ayaw natin na gumaya sa kanila. So, hindi namin gagamitin ito. Ngayon, So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hey, hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.